stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar, and he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, Go and tell this people, Hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Then said I, Lord, how long? And he answered, Until the cities be wasted without inhabitant, and the houses without man, and the land be utterly desolate. And the Lord have removed men far away, and there be a great forsaking in the midst of the land. But yet in it shall be a tent, and it shall return, and shall be eaten, as a tale tree, and as an oak, whose substance is in them, when they cast their leaves. So the holy seed shall be the substance thereof. May the Lord God bless the reading of His precious word. At ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong umagang ito ay the results of personally encountering God. Tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat, muli po Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan sa umagang ito at nagpapasalamat kami Panginoon, nagpupuri sa inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Salamat po muli sa pag-iingat ninyo sa bawat isa sa amin at salamat din po muli sa pagkakataon ngayong umaga na kami po ay magsama-sama muli para sa pag-aaral ng inyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na pagpalain po ninyo itong paghahayag ng mensahe, maging ang inyong mga anak na nakikinig at nanonood ngayon, sila po ay pagkalooban nyo ng karunungan at tulungang maunawaan ang inyong mga salita. Ganon din po sa akin, Panginoon, pinikilala ko po na wala po akong kakayanan at di rin po ako karapat-dapat, kaya muli ako'y patuloy na nananangan lamang sa inyong biyaya at habag, Panginoon. Nawa kayo lamang po ang patuloy naming mapapurihan, maparangalan sa pag-aaral ng inyong mga salita. Muli ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung tatanungin ko po kayo kung nakita na ninyo ang Panginoon, tiyak na ang isasagot po ninyo ay hindi pa. Sapagkat tunay naman po na iisa sa atin sa panahon ngayon ay hindi pa nakita ng harapan ng Panginoon. Subalit kung kayo ay tatanungin ko din kung nakatagpo na ba ninyo ang Panginoon, tiyak na ang isasagot ninyo ay oo. Sapagkat ang katotohanan po mga kapatid, sa isang punto sa buhay po natin ay nakatagpo po natin ang Panginoon. At ito po ay nangyari noong araw, noong oras na si Kristo Jesus ay ating pong sinampalatayanan bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Subalit, noong unang panahon po sa Biblia, lalo na po noong panahon ng Lumang Tipan o Old Testament, yung mga men of God, yung mga lingkod ng Diyos, sila po ay mayroong pribilehiyo na makita ng harapan ang Panginoon. Narinig po nila ang boses ng Diyos. Sila po ay nagkaroon ng mga visions o mga pangitain. Kaya kung atin pong pag-aaralan ang salita ng Diyos sa Lumang Tipan, ang mga lingkod ng Diyos tulad ni Moses, sina Ezekiel, at yung iba pang mga propeta, mga kapatid, sila po ay nagkaroon ng kanilang personal encounter with God. At dito nga po sa binasa natin ngayong passage,
sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 13. Dito po ay makikita natin na ang propetang si Isaias ay nagkaroon din po ng kanyang personal encounter with God. Siya po ay nagkaroon din ng pagkakataong masilayan niya at makausap ang Panginoong Diyos. At ito po ay nangyari doon po sa templo. Ito po yung kanyang vision na kung saan mababasa din po natin na dito nag-umpisa ang kanyang mission bilang isang propeta. Kaya ngayon po sa umagang ito, inaanyayahan ko po kayo na sa loob po muli ng ilang minuto ay ating pong pag-aralan at pagnilayan ang salita ng Diyos sapagkat meron pong mga ilang mahalagang aral at bagay na makikita po tayo dito po sa binasa nating mga talata. Gaya nga po ng nabanggit ko, ang pamagat po ng ating pag-aaral ay the results of personally encountering God. Ibig sabihin po, ang mga resulta kapag nakatagpo natin ng personal ang Diyos. Ngayon, kung ating pong tutunghayan itong mga talata dito sa Isaías, sa 1 hanggang 13, ano-ano nga po ba yung mga naging resulta nitong pangitain ni Propeta Isaias nang makita po niya at makausap ang Diyos? At paano naman po natin ito maiuugnay sa atin? Ano po ba ang application na ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon? Ang unang bagay po na gusto ko pong ibahagi sa ating pag-aaral ngayong umaga, ito po ang unang resulta, an understanding of God's majestic glory and sovereignty. Ibig sabihin po ang isang pagkaunawa sa kaluwalhatian at sa pagiging soberanya ng Panginoon. Balikan po natin ang Isaiah 6:1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Dito po mababasa natin na si Propeta Isaias ay binigyan po ng isang pambihirang pagkakataon na kanya pong makita ang Panginoong Diyos. Alam po ba ninyo na sa Biblia, mangilan-ilang mga individual lamang po ang merong ganitong klaseng pribilehiyo na masilayan po nila ng harapan ng Diyos. Gaya nga po ng binanggit ko kanina, may mga ilang mga tao, mga propeta, na sila po ay nagkaroon ng ganitong pambihirang pribilehiyo o pagkakataon makita nila ang Panginoon. At makikita po natin mga kapatid na si Propeta Isaias ay kabilang po sa mga mapalad na kanyang nakita ang Diyos sa kanyang kaningningan at sa kanyang kaluwalhatian. Ito po yung Shekinah glory ng Panginoong Diyos. Kagaya din po ito halos nung nakita ni Propeta Ezekiel sa kanyang pangitain. Ngayon, kung atin pong titignan sa Juan 12:41, binigyang linaw po doon ni Juan na yung nakita po ni Prophet Isaiah ay walang iba po kundi ang anak ng Diyos, si Jesucristo, bago pa man siya po nagkatawang tao. Mababasa po natin sa John chapter 12, verse number 41. These things said Isaias when he saw his glory and he spake of him. Kaya napakalinaw po mga kapatid, na bago pa man siya bumaba sa lupa, bago pa man siya naging tao, ay naroon na po si Jesucristo. He was already pre-existent at makikita po natin na siya po yung Panginoon, siya po yung Yahweh na tinutukoy ni Isaiah na kanyang nakita sa kanyang pangitain. Bago pa man siya bumaba sa lupa, siya ay meron na pong trono doon po sa kalangitan. Subalit, ang nais ko po talagang makita natin sa ating pag-aaral na ngayong umaga, ito pong sinasabi dito sa talatang 1 ng Isaias 6, na kung saan binabanggit mo dito, in the year that King Uzziah died, noong taong si Haring Uzias ay namatay. Sino po ba itong si Haring Uzias o Uzziah? Siya po ay isa lamang sa mga makadiyos o matuwid na hari ng Southern Kingdom of Judah noong mga panahong iyon. Kasi makikita po natin sa kasaysayan po ng Biblia, ang mga hari po ng Judah, merong mabuti at meron din pong masama. At ito pong si Uzziah ay isa po sa mga mabubuting hari ng Kingdom of Judah. Bagamat kalaunan po, siya po ay naging mapagmataas, siya po ay naging mayabang kung kaya't siya pinarusahan ng Panginoon. Kaya siya po ay naging isang leper, siya po ay nagkasakit ng ketong, at yun po ang dahilan ng kanyang pagkamatay.
Kaya po binanggit dito mga kapatid itong bagay na to noong mga panahong namatay si Haring Uzziah. Kasi ito po'y panahon ng pagluluksa, panahon ng pagdadalamhati ng bansa dahil namatay na nga po yung kanilang hari. At marahil malamang si Propeta Isaías ay ganito rin po ang kanyang nararamdaman dahil nga po sa pagpanaw ng hari, siya rin po ay nagluluksa, siya rin po ay nalulungkot noong mga panahon iyon. Ngunit mga kapatid, nang biglang magpakita po kay Isaiah ang Panginoon, siya po ay napaalalahanan ng isang napakahalagang katotohanan na kahit patay na ang hari, ang totoo ay meron pa rin silang hari. At ang hari ito mga kapatid ay walang iba kundi ang Panginoon. Naroon pa rin ang Diyos, nakaluklok sa kanyang trono sa kalangitan. Tandaan po natin mga kapatid, ang original pong disenyo ng Diyos talaga para sa bansang Israel, yung pong tinatawag na theocracy. Ibig sabihin po ng theocracy, ang Diyos ang siyang mamumuno sa kanila bilang kanilang hari. Mula po nung panahong sila inilabas ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang Panginoon na mismo ang naghahari at namumuno sa kanila. Subalit dumating po ang araw na kung saan hinangad po nila na magkaroon din sila ng hari gaya ng ibang mga kalapit na bansang mga pagano. Diniling nila kay Samuel na sila bigyan ng hari at ang bagay na ito ay kinalungkot po ni Samuel. Subalit sabi ng Panginoon, pagbigyan mo sila sa kanilang hinihingi sapagkat hindi ikaw ang kanilang itinakwil kundi ako. Itinakwil nila bilang hari. At sa madaling sabi ng mga kapatid, pinagbigyan ang kanilang kahilingan, sila nga po ay nagkaroon ng hari sa katauhan po ni Haring Saul. Kaya alam naman po natin yung kasaysayan ni Saul, na siya po ay naging failure kalaunan sa kanyang pagiging hari. Ngayon, balikan po natin ulit itong sinasabi dito, na kung saan noong mga sandali o mga panahong ang bansa ay walang hari, taong hari, kumbaga na nakaluklok sa trono, subalit sa pamamagitan po ng pangitain ito, pinaalalahanan po si Prophet Isaiah na naroon pa rin po ang Diyos nakaluklok sa kanyang trono mga kapatid. Alam nyo, ito po ay isang napakagandang pagpapaalala din po sa atin. Ito po ay nagbibigay katiyakan sa atin mga kapatid na sa mga panahong tayo ay nalulugmok, sa mga panahong tayo ay may dinaranas na mga mabibigat na pagsubok, naroon pa rin po ang Diyos, nakaluklok pa rin po sa kanyang trono. Siya po ay nananatiling hari. Ano man po ang mangyari sa ating mga buhay, ano man po ang sapitin o ang mangyari dito sa daigdig, dito sa mundo, nananatili pa rin po ang Diyos na nakaluklok sa kanyang trono. Hindi po mawawala ang kanyang pagiging hari. Gaya nga po ng ating mababasa sa Psalm 115, verse number 3. But our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Ito po isang pagpapaalala sa atin ng pagiging matayog, ng pagiging mataas ng Panginoong Diyos, na siya po ay nasa kalangitan, ginawa niya ang anumang kanyang maibigan. It reminds us of the sovereignty of God sa atin pong mga buhay. Dito rin po sa Daniel chapter number 4, verse 35. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and they do what according to His will in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, What doest thou? Kaya ito pong mga talatang binasa natin ay pagpapaalala po sa atin mga kapatid na ang Diyos, He is still in charge. He is still in control sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay at maging sa mundo po mga kapatid. Tandaan natin na ito pong ating pag-aaral ay isa pong pagpapaalala sa atin na ang Diyos na nagligtas sa atin, ang Diyos na ating nakilala ay sovereign. Siya po ay mataas. Siya po ay makapangyarihan sa lahat. At maging sa ating kaligtasan, mga kapatid, ipinakita rin po ng Diyos kung gaano po siya ka-sovereign. Sabi po ng Psalm 110, verse number 3. Thy people shall be willing in the day of thy power.
in the beauties of holiness. From the womb of the morning, thou hast the dew of thy youth. Kaya ito po ay isang pagpapaalala sa atin na noong araw na tayo ay niligtas, ipinakita ng Panginoong Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ginawa niya tayong willing upang sumampalataya sa Kanya. He overcame our sinful and stubborn nature. Yan po ang Diyos na ating sinasampalatayanan at sinasamba. Makapangyarihan, mataas kaysa kalangitan. Siya po ay sovereign sa lahat ng mga bagay, sa anumang aspeto ng ating buhay. At dahil nga po ang Diyos na ating sinasamba ay sovereign, siya po ay mataas, siya po ay makapangyarihan, marapat lamang po na tayo ay magpasakop at sumunod sa kanyang kalooban. Si Kristo po ang ating Panginoon. Buhat ng tayo po ay niligtas, tayo po ay napailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya kung siya po ay talagang kinikilala nating Panginoon, marapat din po na tayo ay sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos sa atin. Kaya nga po nang sinasabi sa Luke chapter 6, verse number 46. And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, at hindi naman ninyo ginagawa yung mga bagay na aking sinasabi sa iyo? So mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral, makikita natin na ang unang resulta po na mangyayari kapag talagang nakatagpot na kilala natin ang Panginoon, ipauunawa po niya sa atin na siya ay Diyos na sovereign, siya po ay hari, siya po ay mas mataas, at siya po ay makapangyarihan sa lahat. Yun po ang unang bagay na ating makikita dito po sa ating mensahe. Ayan, ang pangalawang bagay ulit na titingnan naman natin ngayon, balikan po natin ang Isaiah chapter 6. In verse number 2 hanggang verse 3, ang sabi po dito, above it stood the seraphims, each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory. And the posts of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Ang pangalawang resulta po kapag na-encounter po natin ang Diyos is an awareness of the holiness of God. Ang pagkakaroon ng kamalayan patungkol sa kabanalan ng Diyos. Mapapansin po natin sa binasa nating talata, may binanggit po ditong mga seraphims. Actually, dito sa Biblia, sa buong Biblia, dito lamang po natin mababasa ang reference patungkol sa mga seraphim. Ito pong mga seraphim na to in Hebrew, ang ibig sabihin po ng kanilang pangalan ay the fiery ones, yung mga nagliliyab. Sila po ay mga angelic beings. Sila din po ay mga anghel. At mapapansin natin ang pagkakalarawan sa kanila. Kakaiba po sila kaysa ibang mga anghel. Ang sabi dito, ang bawat isa sa kanila ay may tiga-anim na mga pakpak. Kakaiba po yung kanilang itsura dito. Yung dalawang pakpak ay nakatakip sa kanilang mukha. Yung dalawang pakpak naman ay nakatakip sa kanilang mga paa. At yung dalawang pakpak naman ang ginagamit nila para sa kanilang paglipad. At makikita po natin mga kapatid na ito pong mga seraphim na to, sila po ay habang lumilipad, ipinagsisigawan po nila ng ubod lakas. Itong sinasabi dito sa verse number 3, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. Ito pong thrice holy na ito, kung tawagin po ito ng ilang mga theologians sa Greek, ay trisagion. Ang ibig sabihin po nun ay thrice holy or 3 times holy. So makikita natin na 3 ulit na binanggit ng mga seraphim ang kabanalan ng Diyos. At dahil nga po sa sobrang lakas ng kanilang pagsigaw, nayanig po yung mga poste ng pintuan ng templo. At makikita natin, sabi sa verse 4 na ang bahay o yung templo ay napuno po ng usok. Dito makikita natin na talagang ipinagsisigawan po nila ang kabanalan ng Diyos. Alam po natin mga kapatid na itinuturo po ng Biblia na ang Diyos, siya po ay banal.
Gaya nga po ng sinasabi ng Psalm 99, verse number 9. Exalt the Lord our God and worship at his holy hill, for the Lord our God is holy. In Psalm chapter 22, verse number 3. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Napakalinaw po dito, at hindi lamang po itong mga talatang ito, marami pa pong mga talata sa Biblia na nagpapaalala sa atin na ang Diyos, siya po ay banal. God is holy, ibig sabihin po noon, ang Diyos po ay hiwalay sa mga makasalanan. Siya po ay walang anumang bahid ng kasalanan, mga kapatid. Kaya nga po dahil banal ang Diyos, ayaw niya ng kasalanan. Sabi po din po ng Biblia daw, hates them that doest iniquity, kinamumuhian ng Diyos ang mga gumagawa ng kasamaan. Dahil siya nga po ay banal, mga kapatid. God will never tolerate sin. Kailanman ay hindi po kukonsintihin ng Diyos ang anumang uri ng kasalanan. Sabi po ng Habakkuk, chapter 1, verse 13, Thou art of purer eyes than to behold evil, and canst not look on iniquity. Wherefore lookest thou upon them that deal treacherously, and holdest thy tongue when the wicked devoureth the man that is more righteous than he. So ito po ay pagpapaalala sa atin na ganito po ang ating Diyos. Siya po ay kahit ang kanyang mga mata, mga kapatid, ito po ay mas di hamak na mas malinis kaysa paningin ng tao. Kaya ganoon na lamang po ang kanyang pag-ayaw sa kasalanan. Ngayon, ano po ang makikita natin dito? Yamang ang Diyos na nagligtas po sa atin ay banal, tayo din po ay kanyang inuutusan na magpakabanal. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 15, But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Itong sinasabi dito, kayo ay sa verse 16, because it is written, Be ye holy, for I am holy, sapagkat nasusulat, pagpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Hindi sinabi ng Diyos na magbanal-banalan tayo o magkunwari tayong banal. Kundi tayo po ay inuutusan na magpakabanal. Sa anong kadahilanan? Ang sabi po dito, for I am holy, sapagkat ako ay banal. Katulad din po ito ng ating mababasa sa 1 Thessalonians chapter 4, verse number 3 and 7. For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornication. And in verse 7, for God hath not called us unto uncleanness, but unto holiness. Kaya nga po ang isang Kristiyano, mga kapatid, kung tunay nga pong siya ay nakakilala sa Panginoon, kung tunay nga po siyang iniligtas ng Diyos, siya po ay mamumuhay ng banal. Makikita po ang bunga ng kabanalan sa kanyang buhay. At yamang tayo po ay nagkaroon ng kaalaman o kamalayang banal ang Diyos, dapat din po nating iwasan ang gumawa ng kasalanan. Dapat po nating kamuhian ang kasalanan. Ika nga, ang mga bagay na kinamumuhian ng Diyos ay dapat din pong kamuhian ng mga mananampalataya. Pero syempre, tandaan din po natin, as long as we live in this world, we can never attain sinless perfection. Kailanman hindi po natin ma-achieve yung tinatawag na sinless perfection. Ito yung ibig sabihin po ba ng mga kapatid na hindi ka na talaga magkakasala. Magkakasala pa rin po tayo. Subalit tandaan po natin na iba po yung sinasadya natin gumawa ng kasalanan at iba din po yung talagang yung nagkakasala tayo ng hindi po natin sinasadya. Parang isang damit na bagong laba, mga kapatid. Ito po isang illustration na nais ko pong maunawaan natin. Ang isang damit na bagong laba, kahit gaano pa yan kalinis, maya-maya't marurumihan po yan, lalo na kapag yan po ay sinuot natin. Subalit, ibang usapan naman po kung yung bagong labang damit na yan ay sinasadya nating idublob sa putikan o kaya dumihan po natin.
Naway nakikita po ninyo ang pagkakaiba ng mga kapatid. Ganon din po sa ating buhay. Niligtas po tayo ng Panginoon, tayo po ay nilinisan, ngunit ito po ay hindi nangangahulugang hindi na tayo makagagawa ng kasalanan. Kasi nga po, wala pa po sa ating perpekto. Subalit iba naman po yung bagay na sinasadya na nating gumawa ng kasalanan. Alam na nating mali, alam na nating masama, subalit ginagawa pa rin po natin. Yan po ay taliwas na sa iniuutos ng Diyos na tayo ay magpakabanal o maging banal sapagkat yan po ay labag sa kanyang ipinag-uutos. Andaan din po natin na ang ating kabanalan ay hindi po sariling atin. It is not inherent in us, hindi po likas sa atin ang ating pagiging banal. Ang kabanalan po natin mga kapatid ay nakadepende po sa kabanalan ng Diyos. Kaya ito po ang dapat nating maunawaan. Dito po sa pangitain ito ni Prophet Isaiah, ipinaunawa sa kanya ng Diyos na ang Panginoon ay banal. Nawa ganoon din po ang ating pagkakilala sa Diyos, na ang Diyos na ating sinasambat, pinaglilingkuran, ang Diyos na nagligtas sa atin, siya po ay banal. At wala na pong tutulad sa kanya pagdating po sa kabanalan. Ayun, ang ikatlong resulta po na nangyari nung personal na nakatagpo ni Isaías ang Panginoon, an acknowledgement of our sinfulness and unworthiness. In verse number 5, back to Isaiah chapter 6. Then said I, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ang ikatlong resulta na makikita po natin, isang pagkilala ng ating pagiging makasalanan at pagiging hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Alam po ba ninyo kung ano ang naging reaksyon ni Propeta Isaías nang makita niya ang Panginoon? Hindi po siya natuwa, hindi po siya naglulundag dahil sa saya nung makita niya ang presensya ng Diyos. Sa halip, siya po ay kinilabutan. Siya po ay napuno ng takot. Kaya ganoon na lamang ang kanyang sinambit dito sa verse 5. Woe is me, ibig sabihin sa aba ko. Kahabag-habag ako, kawawa ako. Sa anong kadahilanan? Sabi niya, for I am undone. Tapos ako ngayon, because I am a man of unclean lips. Sabi niya, ako ay isang tao na merong maruruming labi, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. Ako'y naninirahan sa gitna, sa piling ng mga taong may marurumi ding labi. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Ito pong unclean lips na ito mga kapatid. Hindi po ito tumutukoy sa physical na karumihan. Ito po ay tumutukoy sa spiritual na karumihan. Mga kapatid, makikita natin na ito pong reaction ni Prophet Isaiah. Ganito po ang reaksyon ng isang taong makasalanan once na siya ay makaharap ng Panginoong Diyos. Hindi po niya kakayanin makita ang kabanalan ng Diyos sa oras na sila ay magkaharap, sa oras na sila ay magpang-abot. Kumbaga, kagaya po ito ng makikita natin o mababasa natin sa Revelation chapter 6, verses 15 to 17. Basahin po natin ang sinasabi ng Bible. Revelation 6, 15 to 17. Ang sabi po dito, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Kaya makikita natin dito, ito pong mga tao dito, itong mga hari ng lupa, lahat ng mga dakilang tao, mga mayayaman, ito'y tumutukoy sa mga taong makasalanan. Pagdating po ng araw ng paghuhukom sa muling pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa, sinasabi po dito na sila po'y takot na takot, kung kaya't sila po'y nagtago sa mga lungga at sa mga bato ng kabundukan. Ganito po ang reaksyon, Ganito po ang tugon ng isang taong makasalanan. Kasi nga po, ito pong sinabi ni Propeta Isaías, sumasalamin din po ito sa katayuan ng isang makasalanang tao. Alam niyo ang ating pong mga labi sa spiritual,
ito nga po ay marumi. Ito din po ay makasalanan. Kaya nga po nang mababasa natin sa Romans chapter 3, verses 13 to 14. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Pansinin niyo yan, ano? Ang sabi dito sa kumbaga, ang lason ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Alam niyo kung bakit marumi ang ating mga labi, mga kapatid? Dahil nga po ito ay resulta ng isa ring maruming puso. Sabi po ng Lucas 6:45. Luke chapter 6, verse number 45. A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good, and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Mula sa kaibuturan ng ating mga puso, mga kapatid, doon po ay nangungusap din po ang ating bibig. Kaya kung ano ang sinasabi natin, ito po ay nagmumula sa ating makasalanan at maruming puso. At tandaan po natin, mga kapatid, kahit, kahit, kahit ngayon po, hindi pa rin po natin kayang sambitin ng ganap ng perpekto ang kabanalan ng Diyos. Kahit sa ating mga awitin, kahit papurihan pa natin ngayon ang Diyos, hindi pa rin po natin masasabi ng buong buo o ng ganap ang kanyang mga kapurihan sapagkat yun nga po, marumi po ang ating mga labi. Tanging ang mga seraphim lamang po noong panahong iyon, yung mga anghel sa langit ang makagagawa ng bagay na yan, na masasambit nila ng buong buo, ng malinis, ang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Isa pang bagay na makikita po natin dito sa Isaiah 6, versikulo 5, na kapag tayo po ay nakaharap natin ang Panginoon, mas lalo pong tumitingkad ang ating pagiging makasalanan. Kagaya po ito nung nangyari kay Apostol Pedro nung sila'y unang magkita ng ating Panginoon. Nababasa natin sa Lucas 5:8. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." Bakit nga ba sinabi ito ni Simon Pedro? Sapagkat napagtanto po ni Pedro na yung taong iyon na nakausap nila ng araw na iyon, na nagsabi sa kanilang pumalakot kayo, ihagis ang inyong lambat, na naging dahilan kung bakit nakahuli sila ng napakaraming isda. Napagtanto po niya na yun po ay banal at siya po ay makasalanan. Alam niyo ang nangyayari sa atin, para tayong pulubi. Di po ba ang pulubi na gusgusin, marumi? Kapag siya po ay nakasama ng isang mayaman, talagang tumitingkad po ang pagiging marumi ng pulubi. Kung ikukumpara po sa pananamit ng mayaman, ganyan din po ang ating mga buhay, mga kapatid. Tayo bilang makasalanan, kapag tayo po, when we come face to face with God, our sinfulness becomes more apparent. Ibig sabihin po, nagiging mas lalong malinaw, nagiging mas matingkad po ang ating pagiging makasalanan at pagiging marumi sa harapan po ng isang banal na Diyos. Kaya kung hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ano ngayon ang buhay natin? Tsak, mapapahamak po tayo. At yan ang lagi nating tatandaan, hindi po tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Tanging biyaya lamang po ng Panginoon ang dahilan kung bakit po tayo naligtas. Kung meron man pong karapat-dapat, yun po ay walang iba, kundi ang Diyos. Kaya yan po makikita nating pangatlong resulta nung maka-encounter o makatagpo ni Isaías ang Diyos. Siya po ay nagkaroon ng pagkilala sa kanyang karumihan, sa kanyang pagiging makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ang pang-apat na makikita natin dito sa ating pag-aaral na naging resulta po, a cleansing from our sins. Isang paglilinis mula sa ating mga kasalanan. In Isaiah chapter 6, verse number 6, "Then flew one of the seraphims unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth and said, Lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin purged.
Alam niyo, may ginawa pong isang bagay na pambihira o kakaiba ang isa sa mga seraphim. Siya po'y sumipit ng isang nagbabagang uling. Ano? Kinuha po niya mula sa altar. At ito pong nagbabagang uling na ito, mababasa natin sa verse 7, ito po ay kanyang inilapit o idiniit po sa bibig ni Propeta Isaias. At ano po ang nangyari dito? Sabi ng anghel ng seraphim, pagmasdan mo, ito'y humipo sa iyong mga labi at ang iyong pagkakasala ay inalis at nilinis ang iyong kasalanan. Ito pong pangyayaring ito mga kapatid, ito po ay isang mapaghimala o supernatural act. Kasi kung mapapansin natin, hindi man lang nakaramdam ng sakit, hindi man lang napaso si Prophet Isaiah kahit nagbabagang uling po ang inilagay sa kanya, idiniit sa kanyang bibig. Ano pong makikita natin dito? Ang naging resulta po ng ginawa ng seraphim o ng anghel, ang sabi po dito, ang kanyang kasalanan, ang kasalanan ni Isaias ay inalis at siya po ay nalinisan sa kanyang kasalanan. Sa Biblia po mga kapatid, ang apoy po ay simbolo ng paglilinis. Kaya meron pong tinatawag na refiner's fire. Ang sabi ng Zechariah chapter 13, verse number 9. And I will bring the third part through the fire, and will refine them as silver is refined, and will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them. I will say, it is my people, and they shall say, the Lord is my God. Alam niyo, ang pilak at ginto para malinisan yan po ay pinadadaan sa apoy. Kinakailangang tunawin only in its liquid state na kung saan ang dross, ang lahat ng karumihan ng pilak ay maaalis mula dito. Ganyan din po makikita natin ang apoy po ng Diyos ang naglinis sa kasalanan ni Prophet Isaiah. Mga kapatid, anong makikita nating mga aral dito? Una po, makikita natin na lilinisan lamang po tayo ng Panginoong Diyos sa oras na ating kilalanin. I-acknowledge po natin ang ating pagiging makasalanan. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kagaya din po ng publican doon sa isa sa mga parable ni Jesus Christ, na sa kanyang pagpapakumbaba, ang tanging nasambit niya ay, God, be merciful to me, a sinner. O Diyos, kahabagan mo ako na isang makasalanan. Kapag ang isang makasalanang tao ay kinilala niya na siya ay walang anumang kakayahan, wala siyang anumang magagawa para tulungan ang kanyang sarili at para iligtas, diyan po mag-uumpisa ang pagliligtas sa kanya ng Diyos. At tandaan natin na walang makasalanang sobrang sama na hindi kayang iligtas ng Panginoong Diyos. Ngayon, anong makikita natin pangalawang aral mula dito? Kung paanong si Isaias ay nilinisan ng Diyos, ganoon din po kaya tayong linisin ng Diyos. Subalit hindi po apoy ang ipanglilinis sa atin ng Panginoon. Anong ipinanglinis sa atin ng Panginoong Diyos? Doon po sa 1 John chapter 1 verse number 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Ang naglinis po sa ating mga kasalanan ay walang iba po kundi ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang dugo na kanyang itinigis doon po sa krus ng Kalbaryo. At ngayon naman po sa ating buhay bilang mga mananampalataya, tayo po ay nililinisan pa rin ng Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Sa Juan 15, talatang 3, sinasabi po dito, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Ngayon kayo ay malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinalita sa inyo. Kaya yan po ang makikita natin, isang resulta na mangyayari po sa isang taong tunay niyang nakilala at nakatagpo ang Diyos. Siya po ay patatawarin.
Siya po ay lilinisan ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ang taong tunay na nakilala ang Panginoon, ligtas po yan. Yan po ay magtatamo ng kapatawaran mula sa Diyos at babaguhin siya ng Diyos. Gaya nga po ng mababasa natin sa 2 Korinto 5:17 na kung saan sinasabi po doon na kaya kung ang sino mang tao ay na kay Kristo Jesus, siya ay bago na. Isa na siyang bagong nilalang, nawala na yung mga dating bagay sapagkat dumating na ang mga bagong bagay. At para po sa panghuling punto natin ngayong umaga, sa ating pagtatapos, a willingness to serve God and to be used by Him. Ang panghuling resulta po na makikita natin dito, kung totoong nakatagpo natin ng Diyos, isang kagustuhan at kahandaang paglingkuran ng Diyos at magpagamit sa Kanya. Isaiah chapter 6 verse 8, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? Then said I, here am I, send me. Ngayong malinis na si Isaias, handa na po siya para utusan ng Diyos. Kaya nga po nung marinig niya ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang aking isusugo at sino ang hahayo para sa amin, wala po siyang anumang pag-aalinlangan na nagsabi o tumugon, narito ako, isugo mo ako. Alam niyo itong pinagagawa sa kanya ng Diyos, hindi po ito madali. Bakit? Tignan po natin sa verse number 9. And he said, go and tell these people, umayo ka at sabihin mo bayang ito, sa mga taong ito, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of these people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their heart, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. Pero bagamat mahirap yung ipinagagawa sa kanya ng Diyos, makikita po natin, handa pa rin tumalima si Propeta Isaías sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ganito din po ang ating buhay. Kung tayo po iniligtas ng Diyos, ang nais po niya sa atin ay maglingkod po tayo sa Kanya. Ang rason kung bakit tayo iniligtas ng Diyos ay para sa paglilingkod. Ika nga po, we are saved to serve. Tayo'y iniligtas upang magsilbi o maglingkod. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse number 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Kaya nga po makikita natin na dito, napakalinaw, itong good works na tinutukoy po dito ay walang iba po, kundi ang paglilingkod po natin sa Diyos matapos na tayo ay kanyang iniligtas. Subalit, tandaan din po natin na ang taong ginagamit ng Diyos ay isang taong malinis. Hindi tayo maaaring maging kagamit-gamit o kapaki-pakinabang sa Diyos kung tayo po ay marumi. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 o 2 verses 20 to 21, ito po ang ating panghuling talata at magtatapos po tayo. But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Kaya po, para magamit po tayo ng Diyos sa kanyang gawain, kinakailangan maging malinis din po tayo muna. Kinakailangan kagaya ni Isaías, ay tayo po ay nakaranas ng pagliligtas ng biyaya at habag ng Diyos. At gagaya din po ni Isaías, makikita natin hindi rin po madali yung ipinagagawa sa atin ng Diyos. Sa ating paghayo para ipangaral ang Ebanghelyo, makakatagpo din po natin ang mga taong walang pangunawang espiritual. Oo, sila'y nakikinig, subalit wala silang naiintindihan sa mga pinagsasasabi natin. Malibang kahabagan ng Diyos, malibang ang Diyos ay mag-intervene o pumagitna o manghimasok, mga taong ito ay walang pag-asang maligtas. Kaya nga po sa ating pagtatapos, naway nakita po natin dito po sa ating pag-aaral ang mga naging resulta po sa buhay ng isang taong tunay na nakatagpo niya ang Diyos.
Siya po'y nagkaroon ng pag-unawa sa kaluwalhatian at pagiging sovereign ng Diyos. Siya po ay nagkaroon ng kamalayan sa kabanalan ng Panginoon. Nakita rin po niya, kumbaga, nakita rin po natin ng isang taong tunay na nakatagpo ang Diyos, kanyang kinilala ang kanyang pagiging makasalanan at pagiging hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At ito po ay nagresulta sa paglilinis mula sa mga kasalanan. At sa oras na tayo ay malinisan na ng Diyos, tayo po ay dapat maging handa upang humayo at upang paglingkuran natin ang Diyos. Tayo po ay magtapos sa pamamagitan po ng pananalangin. Muli, Panginoon naming Diyos, maraming salamat po para sa mensaheng aming pinag-aralan sa umagang ito. Salamat po sa buhay ni Propeta Isaías, maging sa kanyang pangitain, Panginoon, na kung saan kanyang nakatagpo ang buhay at tunay na Diyos. At itong kanyang encounter, Panginoon, ay nagdulot po ng kamanghamanghang mga resulta sa kanyang buhay. Na makikita po namin, Panginoon, na itong mga resultang ito rin po ang dapat na mangyari o nangyari sa aming buhay kung tunay nga pong kami ay nakakilala sa inyo bilang aming Panginoon. Maraming salamat po sa karunungang pinagkaloob po ninyo sa bawat isa. Salamat din po sa buhay ng bawat isa, Panginoon, maging sa mga matyagang nanood at nakinig dito po sa Zoom meeting namin. Dalangin ko po, Panginoon, na sa araw na ito, pagpalain po ninyo ang buhay ng bawat isa, yung mga papasok sa trabaho at sa eskwela. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, Panginoon. Yung merong mga hanap buhay ay pagpalain din po ninyo, O Diyos. At akin din pong idinadalangin, Panginoon, maging ang bawat isang iglesia, lalong-lalo na po ang mga GLC churches, maging ang Grace Life Church of Quezon City, Panginoon, patuloy niyo pong tulungang magpatuloy, tapat na maglingkod sa inyo, Panginoon, sa kabila ng maraming mga pagsubok at hamon. Pagpalain din po ninyo ang aming pastor, si Pastor Tim. Patuloy niyo po siyang pagkalooban ng karunungan, Panginoon, gayon din po ng kalakasang espiritual at pisikal at ang inyong provision para sa kanyang mga pangangailangan, Panginoon. At patuloy din po ninyo siyang ingatan, patuloy niyo pong patnubayan at kayo din po ang patuloy na mag-encourage at mag-comfort sa kanya, Panginoon. Gayon din po ang iba pang mga GLC churches and pastors sa iba't ibang mga lugar, naging ang GLC Payatas, ang GLBC Cabanatuan, pati na rin po ang GLBC San Carlos, pati na rin po sa GLC Pantabangan, pati rin po sa Noveleta, Panginoon, ganon din po sa Calamba at sa Lopez, Quezon, maging ang Marianas Baptist Church, at ganon din po dito po sa aming bayan, sa General MacArthur. I-bless po ninyo ang bawat pastor, ang bawat mangangaral sa iba't ibang iglesia, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo, O Diyos. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Ay ito po muli ang aming samot dalangin. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Salamat Panginoon. po, Pastor Marvin. Good morning, Pastor Marvin. Thank you very much, Magandang Pastor umaga po. Marvin. Good Good morning po, po. mga kapatid. Salamat po, Pastor. Ngayon po ang Panginoon.